Iligtas na po tayo. Ready na po ba kayo? Ay, isa po batiin niyo yung katabi niyo ng magandang umaga. Umaga sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral na po ang salita ng Diyos. Araw-araw ay binibigyan tayo ng Diyos ng choice. Sana po lagi natin piliin ang Diyos sa buhay natin. Ano po? Piliin po natin lagi ang Diyos, piliin natin maging masaya. Ano po? Kasi pag lahat naman may problema, pag hindi mo pinili maging masaya, talo ka. Ano po? Lahat may problema, magkakasakit tayo lahat. Pag naging malungkot ka, pinili mo malungkot, talo ka. Kaya mga kapatid, lagi natin piliin. Ano po? Na laging masaya, kaya naglilingkod sa Diyos. Ano po? Kasi happiness is a choice, pipiliin yun. Ano po? And then, kaso nga lang, challenging din ang maging masaya. Pero gaya nga na sinabi ko, wala rin mangyayari pag malungkot ka. Ano po? Kaya maging masaya na lang tayo. Ano po? Mas masaya yun. Amen? Ay po tayo po mag-aaral sa Mark chapter 10, verse 45. Ayun na lang po yung aking babasahin. Aking babasahin for the sake of time. Sabay-sabay natin basahin. Ready now? Read. For even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Ito po yung kwento na si James and John ay nagtanong sila kay Lord, Lord, baka pwede kami, ako yung sa kanan, tapos si John naman yung sa kaliwa. Ano, pagka pumunta daw ang Panginoong Isus sa langit, sa kaliwa sa kanan daw si James at si John. Kaya sinabi ng Panginoon, pwede nyo bang inuman? Kung iinuman ko, and then, kung narinig ng mga disciple ito, nagalit sa dalawa. Sulsul, o parang sulsul yung dalawa. Feeling close kay Lord, parang gano'n ang nangyari. Kung babasahin yung sip-sip, nakakainis, parang gano'n. Kasi yung dalawa nga naman, parang gusto nila maging mataas sila. Kaya sinabi ng Panginoon, pag babasahin nyo, yung mga nauuna, nauhuli, at yung nauhuli, nauuna. And then sinabi niya dito sa verse 5, for even the Son of Man came not to minister unto, but to minister and to give his life a ransom for many. At totoo naman, marami sa atin gusto natin tayo yung nakakaangat sa marami. At wala naman nakakagawasan na mayabang eh. Di po ba? Ito ang nangyari kay James and John. Gusto nila sila yung katabi ng Panginoon. Sabi ko nga, kahit sa labas lang ako eh. Pagka makikita mo si Jesus lalabas pag nasa langit ka na, masaya kayo. Pero itong dalawang ito, gusto nila, mataas sila, dikit sila ng Panginoong Jesus na madalas, ganun tayo. Na gusto natin, maging mataas tayo, maging ahit tayo sa iba, na hindi maganda. Bilang isang Kristiyano. Kaya ang title po ng mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito, For the Cause of Christ. Cause of Christ. Kaya tinatanong ko si Brother Archie kagabi kung siya yung aawit. Ito sana yung papaawit ko sa kanya. Siya pala. Ewan ko, tulog na siya noon eh. Yung kinakausap ko siya eh. Kasi pagkakasabi niya, hindi yata siya eh. Sige pa tayo po yung manalangin. Let's pray. Aming Ama, salamat po sa umagang ito. Salamat sa mga awitin na napakaganda na nagpaalala sa amin kung ano yung kahalagahan ng pananampalataya. Kung gaano kahalagahan, Panginoon, kung paano kami niligtas. Kami nagkasala. Pagkatuloy na mahina, Panginoon. Pero salamat, niligtas niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaralan, matuto po kami. Patuloy kayong manguna sa amin sa oras mo. Ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For the cause of Christ. May awit din po niyan. Ano po? Sinabi ko, what is meant by the cause of Christ? This is selfish act defined Christian devotion. Serving God and others out of love, not obligation. To live for the cause of Christ is to fully embrace our role as His servant, to willingly submit ourselves as slaves to righteousness. Ayan po ang ibig sabihin ng cause of Christ. Na ibig sabihin, ang dahilan talaga kung ba't tayo nabubuhay, dahil ang Diyos. Wala na pong ibang dahilan. Kinreate tayo ni Lord para sa Kanya. Ito pong mic na ito, kinreate ito para gamitin, para mas nagsalita ka, malakas. At pagka hindi nagamit ito bilang mic, walang kwenta po ito kahit gaano kamahal ito. Ito po ang purpose nito. Yung upuan, para upuan yan, hindi para tayo, tawag dito, higaan. Mahirap kasi mahiga dyan. Yung upuan.
Pag ibang purpose ang ginamit mo dyan, mahirap. Ano po? At kahit yung sapatos, may ang purpose na talaga para sa paa. Pag ginamit mo sa paa at kamay yan, mahirap. Ibig ko lang sabihin, may mga purpose ang bawat bagay. Tayo naman nilikha ng Panginoon, ang purpose, papurihan ng Diyos. Amen? Kaya malungkot na tayo nilikha ng Diyos, nakakalimot tayo sa Kanya. Kaya naalala niyo ba yung nagtitrend ngayon, yung wrong mindset? Nakikita ko na mga post sa Facebook, wrong mindset. Sinabi dito, wrong mindset, mamaya na ako pupunta sa church, wala pa naman, konti pa lang naman yung mga tao doon sa church. Wrong mindset yan. Diba? Mamaya na ako pupunta sa church, konti pa lang naman sila doon. Late naman madalas eh. Diba? Kaya mamaya na ako, magpa-practice ng choir, late na. Wrong mindset po yan. Ano po? Wrong mindset din na next week na ako mag-church. Madami akong ginagawa ngayong Sunday na to eh. Wrong mindset po yan mga kapatid. Ano po, sana mabago natin kasi ang linggo, sa Diyos po talaga yan. Tayo po nakikinabang. Kaya kasi sinabi ni Lord, anak, pag Sunday, magpahinga ka. Ano? Sa Old Testament, stricto sila dyan. Pinapatay ang tawag dito, nagtatrabaho ng Sabbath day. Pero sa panahon natin, malaya na tayo kasi biyaya na, grace na eh. Pero tayo concerned si Lord sa atin. Kaya sabi ni Lord, anak, pag Sunday, magpahinga ka. Siyempre, hindi yung pahinga lang yan sa bahay mo. Na matutulog ka lang, na wala sa presence ni Lord. Kahit maganda pa yung tulugan mo. Ano, kahit tawag dito, maganda yung unang na hinihigaan mo. Pag wala sa Panginoon, pagod ka pa rin. Makakapagod ang kapahingahan sa Diyos. Kaya wrong mindset po ito, yung mga ginagawa natin na ganito. Sana mabago na natin yung mindset na yan. Sana paglinggo sa Diyos, amen? Amen. Yung goal natin. Bakit ba kayo naglilingkod sa Diyos? Naalala ko, tinanong ko na to sa mga young people, meron silang mga sagot. Hindi ko alam kung naaalala nyo ito, pero sinulat ko ito. Nag-interview ako ng mga tao. Kung bakit ba sila naglilingkod sa Diyos? Ito yung sagot ng isa. Hindi ko alam kung kilala nyo ito, si Lawrence. Okay? Dahil kinuha niya ako sa karumihan, kaya ako nagpapatuloy. Naalala ko yan, sinabi niya. Ewan ko naalala niya kung sinabi niya yan. Okay? And then sinabi ni Angel, wala siya ngayon. Hindi ko alam ang dahilan. Dahil sa pangako niya. Okay? And then sinabi naman ng Angel pang isa. Okay? Dalawa lang naman ng Angel natin dito. Okay? Dahil kahit ang dami kong kasalanan, tinanggap niya ako. Okay, lalo nito si Archie. Oo, kilala niya. Sinabi niya yan. Dahil mahal ako ng Diyos. Po, at meron pa akong interview. Wala naman dito. Sinabi dito ng isa, serving God is a great privilege. Bunga na lang talaga ito ng salvation. Masayang nabuhay ng naglilingkod sa Diyos. Deserve niyang paglingkuran siya. I am 7 years backslider. Thank God meron akong nanay na hindi tumigil manalangin. Masasabi kong mas masarap mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Walang sayang, walang panghinayang. Sa ngayon, I am living with the blessing that used to be my prayer request, living a satisfied life na hindi matatagpuan sa 7 years, sa satisfied life na hindi ko natagpuan sa 7 years na malayo ako sa Diyos. Ano po? Padayon. Ayun yung sabi niya. And sinabi pa dito, countless reason, but one thing stood the most. He pulled me through my heart operation, restored everything that was lost from our family, and numerous blessing. Nung pinagaling siya ng Diyos sa kanyang karamdaman, kung ba't siya ngayon naglilingkod sa Panginoon? At alam po, sana po, sa bawat isa sa atin, alam natin yung dahilan kung ba't tayo naglilingkod sa Diyos. Sana panghawakan niyo po yun. Ano po, kasi once na tumigil na po kayo panghawakan, yung mga bagay na yan, darating sa time, baka hindi na rin tayo mag-church, makalimot na rin tayo sa Panginoon. Kapatid, nilikha po tayo ng Diyos para paglingkuran siya. Kasi ang Diyos bumaba sa lupa, hindi para siya paglingkuran, kundi para siya yung maglingkod. Ang galing mo, Diyos, bumaba dito sa lupa para maglingkod. Hinugasan niya yung paan ng mga disciples. Ibig sabihin, grabe ang Panginoon. Kung ba't pala natin ginagawa ito, yung mga ministry na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, kasi gusto natin paglingkuran ng Diyos. Sana huwag tayong mapagod paglingkod sa Panginoon. Ano man yung mangyari, sana lagi ang Diyos
yung ating uunahin sa buhay natin. God does not call the qualified because He qualifies the called. Ano po? Salamat sa Diyos. Ano po? Kasi marami tayong dahilan kung ba't hindi tayo naglilingkod sa Panginoon eh. Sana po wala nang reason para hindi tayo maglingkod sa Diyos. Kasi gagamitin ka ni Lord, ano man yung kalagayan mo sa buhay. Why we need to serve God? Kasi sa creation, we are made to serve. Hindi lang yan, command niya ito. We are called to serve. Hindi lang yun, sana wag mawala yung commitment. We must surrender in service. Serving God is highest calling, mga kapatid. Pinaka-highest calling ito yung maglingkod ka sa Diyos. Yung pinili ka ni Lord, salamat sa Panginoon. Number 1 na gusto ko pong i-share po sa inyo, pwede na po ba kayo? Number 1 na gusto ko i-share sa inyo yung cause of Christ, yung dahilan kung ba't tayo kailangan maglingkod sa Diyos. Kasi ito yung purpose of serving God. Ang purpose natin talaga paglingkuran ng Diyos. Amen? Wala na pong dahilan. Ano po? Kita nyo? Tawag dito, pagka ano yan, tinitest yung mata ninyo. Okay? Purpose of serving God. Okay, maliit lang pala kanina. Ayun yung purpose, created for a calling. Sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 10. Tayo kinreate para paglingkuran ng Diyos. Sinabi ko kanina, yung mga bagay dito sa mundo, kinreate yan para talaga ito magamit. Yung buwan magamit, yung damit magamit. Ano po? Ibig sabihin, kinreate tayo ni Lord para paglingkuran siya. Ayos calling yan. Kasi pinili ka ni Lord. Bago ka likhain ng mundo, pinili ka na niya. Salamat sa Lord, no? Pinili ka. Kahit hindi ka qualify sa ibang bagay, ang Diyos kinqualify ka. Ang galing ni Lord, no? Pinili niya tayo paglingkuran siya. Ang dami-daming mas magagaling. Ang dami-daming mas matatalino, mayayaman. Pero ginamit tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang purpose natin talaga, mga kapatid, created for a calling. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Sinabi ng Panginoong Hesus yan sa Matthew chapter 20, verse 26 to 28. Ano po, pag naglingkod ka sa Diyos, maniwala po kayo kasama mo ang Panginoon. Sa paglilingkod lang sa Diyos, sasamahan ka niya eh. Kaya sinabi niya dun sa verse na yan, tawag dito sa verse na ito, I will never leave you nor forsake you, even unto the end of the world, kasama kita. Pag naglingkod ka sa Kanya, kasama mo ang Diyos. Ayun lang pala yung pangako ni Lord, no? Sa paglilingkod sa Kanya, kasama natin siya. Mga kapatid, sana po kung tayo tumigil maglingkod sa Diyos. Sana kung gano'n natin pinapahalagaan yung ibang bagay, yung paglilingkod din sa Diyos, pahalagahan natin. Eh sa totoo lang, sa trabaho ka, ayaw natin na-relate eh. Diba? Nagmamadali ka pa, madaling araw pa lang. Prepare ka na, naghihintay ka pa eh. Diba? Parang hindi ka lang malate. Kahit sa school. Diba? Ayaw nyo nalilate sa school. Pwede ba sa school nalilate? Pag late, diba? Absent na. Sa college ka pa rin ba? Kaya dati kung nag-aaral ako, hindi ako nagpapalate. Ako pala. Minsan nga kahit wala nang kain eh. Pabiyahin na ako nun kasi mahal ko yung pag-aaral ko eh. Gawin sa pagtatrabaho. Ayoko na nalilate. Sa trabaho lalo ngayon. Kasi sabihin nila, pastor ka, nalilate ka. Diba? Kaya pagka nagtuturo ako sa school, aga pa lang, nandun na ako, okay na maghintay ako. Ano? Kahit sa mall, di ba, pag may lakad, di ba? Di ka pa nga makatulog eh. Pero nasan yun, dahil sa sobrang excited mo, di ka makatulog. Di ba, pagka, di ba, camp. Di ba, may outing. Di ba, may mga outing, di ka makatulog. Nag-notes ka pa, hindi ako makatulog, di ba? Kasi sobrang excited ka. Pero pag sobrang excited eh, hindi ka na makatulog minsan eh. Di ba, kailangan kayo magbabakasyon. Di ba? Magkakap, madalas yan, hindi ka makatulog. Di ba? Pero nakakalungkot pagka gawain ni Lord, nalilate na tayo. Diba? Sunday, okay lang mali. Okay pa lang naman sila dun eh. No, late mag-i-start yun. Ano, kaya ayos lang mali. Sana po ako din, gano'n. Magawin natin yung mindset na ito. We're created for a calling. Kinrate tayo ni Lord para paglingkuran siya. Pinatawag tayo lagi ni Lord. Kumakatok siya sa puso natin para isuko natin yung buhay natin sa Kanya. Hindi lang yun, commission for a cause. Ano po, salamat sa mga pastor natin. Yan yung great commission ni Lord sa atin.
talagang humayo, ibahagi yung salita ng Diyos. Hindi po ba kayo thankful sa mga pastor natin? Amen? Kasi talagang kinonation sila dahil may dahilan. Kasi kailangan ng tao ang Diyos. Kasi ninyo pag wala si Pastor Sunny, walang liberty parola. Kung wala si Pastor Arnel, baka wala kaming mga pastor din. Wala kaming mga pastor. Kung hindi siya sumunod, alam ba sinabi niya, ayoko dyan. Wala naman akong kilala dyan sa Kainta eh. Tapos pupunta ako dyan. Eh, yung lugar po namin dun, basurahan dati. Tapos nung ginagawa yung church dati sa main, nanakawan namin ng bakal yun eh. Nanakawan namin ng bakal yun eh. Trabaho namin dati yun, manguha pag may mga construction mga ginagawang bahay, nanakawan namin yun, mga bakal. Kaya nung nalaman namin doon pala kami mag-church, nag-sorry kami kay Pastor, Pastor, sorry. Nanakawan namin kayo ng bakal nun. Wala kami sa Panginoon. Isipin niyo po si Pastor Arnel, hindi sumunod yun. Wala pong liberty ngayon sa Binangonan, sa Teresa, sa Cardona, sa Ogyo, dito. Ay salamat, sumunod siya eh. Amen? Kayo din po, kung hindi kayo susunod sa Panginoon, paano yung pamilya nyo? Paano yung mga katrabaho nyo? Paano yung mga kaibigan nyo? Yung mga classmate nyo, paano pag hindi kayo sumunod sa panawagan? Pero salamat dahil sumunod kayo sa panawagan ng Diyos sa inyo. Ngayon, yung pamilya mo nakakilala na sa Diyos. Yung mga kaibigan mo, nabahagian mo na ng salita ng Diyos. Hindi ba blessing yun? Ayun yung purpose natin eh. Pag hindi mo nagagawa yung purpose mo sa buhay mo, sayang. Yung tayong lahat ng tao, ang purpose talaga natin paglimuran ng Diyos eh. Pag hindi mo nagawa, sayang. Kaya mga kapatid, patuloy lang tayo sumunod sa Diyos. God has given two hands, one to receive and one other to give with. Sinabi ni Billy Graham yan. Dalawa kayo natin para mag-receive, para magbigay. Kaya tayo tumutulong sa gawain eh. Kung ba't kayo nagbibigay sa ganyang ministry, ba't tayo tumutulong sa mga pastor? Kasi pawag dito, yung goal ni Lord sa atin talaga. Kung pwede nga lang, kung ilan yung year natin sa church, hindi yung missionary natin eh. Maganda eh, no? Kung matututo lang tayo magbigay lahat sa mission, sa mga pastor na ito, malaki pong magagawa natin. Ano mo yung dami natin sa church, wala namang ginagawa. Hindi naman nagagawa yung purpose, wala din. Okay na ganito lang tayo karami, pero nagagawa natin yung purpose natin na pinagagawa ng Diyos, napaka-ganda no? Kapatid, we are commissioned for a cause at dahilan ang Panginoon. Sinabi dito, serving God doesn't mean you'll never have difficulties, but it does mean He will never face them alone. Sinabi yan ni Charles Stanley. Pagka naglingkod ka sa Diyos, hindi ibig sabihin walang problema. Okay, smooth lang. Ang kagandahan, tawag dito, ano man yung problema na kinakaharap mo, kasama mo si Lord. Hindi ka nag-iisa, kasama mo siya. Kung makasama mo si Lord, wala na eh, kaya mo na eh. Ano po, nakapatid, kaya natin lahat ng kinakaharap natin sa buhay nito, kasama natin ang Diyos. Amen? Nandiyan pa po ba kayo? Okay, listen natin. Pangalawa, priorities in serving God. Ano po? Talagang dapat priority si Lord. Number one, ang purpose, maglingkod sa Diyos, ang priority natin, si Lord ang una. Minsan, nauuna natin yung tawag dito, dapat hindi una eh. At nauuli natin yung dapat una. Kaya sinabi ng Bible, but seek ye first the kingdom of God. Minsan, nauuna natin yung sarili natin. Nauuna natin yung trabaho natin, yung mga bagay na dapat hindi naman una. Kasi sabi ni Lord, pag inuna mo siya, lahat daw ng bagay idadagdag sa'yo. Pero madalas hindi po ganun yung nagagawa natin. Nauuna natin yung mga bagay na hindi naman dapat inuuna natin. Pansinin ninyo, kung sinabi mo, Lord, gusto kong magka-work. Nung nagka-work ka, nakalimot ka sa Diyos. Pero pinag-pray mo naman yung work na yun. Lord, gusto kong mag-pray ng work. Kasi nagka-work ka, nawala ka. Nung sumagot si Lord, pinag-pray mo yung pag-aaral mo. Basta nangyari naman, dahil sa kaka-aaral mo, nakalimot ka naman sa Diyos. Hindi rin maganda. Aanin mo, ang galing mo sa school, sa Lord, hindi ka magaling. Kung lalo na kung anak ka ng Diyos. Diba? Hindi rin po maganda yun. Aanin mo rin, ang galing mo sa school, sa bahay, hindi ka rin naman magaling. Wala din. Mga kapatid, dapat ang priorities natin, si Lord talaga.
Kasi pag inuna mo ang Diyos, lahat ng kailangan mo, idadagdag niya yan sa'yo. Kasi ayun yung susi para i-bless tayo ni Lord. Unahin siya. Opo, totoo po. Ayun po ang susi na huwag kang makakalimot sa Kanya. Seeking His strength. Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Kung bakit minsan tayo napapagod maglingkod sa Diyos kasi nakadepende tayo sa lakas natin. Kung minsan napapagod ka na sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, pagod ka na kasi nakadepende ka sa lakas mo eh. Di ba? Kung bakit malungkot ka na naglilingkod sa Diyos kasi nakadepende ka, minsan nagdedepende tayo sa lakas natin kung ba't tayo tinatamad na. Para po dapat dumepende tayo sa lakas ng Panginoon para hindi ka mapagod maglingkod sa Diyos. Ano po? Seeking His strength. Hindi lang yan. Sacrificing with sincerity. Pag naglingkod ka sa Diyos, pag inuna mo ang Panginoon, merong sakripisyo. Meron dapat totoo sa iyong puso. Okay? Nandiyan pa ba kayo? May sakripisyo po pag naglingkod ka sa Diyos. Sinabi sa Colossians chapter 3 verse 23, in whatsoever you do, do it heartily as to the Lord, and not unto man. At sinabi ng Bible, your work and labor of love, hindi nakakalimutan ng Diyos yan, yung ginagawa natin. Tandaan ni Lord lahat. Service to God should not be burden, but a blessing. Sinabi po ni Charles Spurgeon, ang paglilingkod sa Diyos, blessing po. Hindi po siya bigatin. Ano po, kung ba't si Pastor sana naglilingkod sa Diyos? Kasi alam niyo, blessing maglilingkod sa Diyos. Siguro maglilingkod ka sa Diyos, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Napakapalad natin. Minsan, proud na proud. Tawag dito pag naglilingkod tayo sa mga boss natin. Ba ayaw nga natin mapalungkot yung mga boss natin dito sa lupa? Gusto mo mapasaya mo eh. Tapos, Diyos ng mga Diyos, ang Panginoon, paglilingkuran natin, tapos hindi best yung ibibigay natin. Sa ibang bagay, todo bigay tayo eh. Pero pag sa Diyos, hindi na natin pagawang pagsakripisyo. Wala na yung totoong, ano yung totoo ba na naglilingkod sa Diyos? Pero sa ibang bagay, todo bigay ka eh. Diba? Ang dami mong time sa ibang bagay tayo. Diba? Ang dami natin time sa panonood sa Netflix, sa pag-Facebook, ang dami natin time eh. Diba? Kahit sa paglalaro, kung mahilig ka sa mga laro-laro, sa mga basketball, volleyball, diba? Pagod na pagod ka pa eh. Gusto mo, ilang oras ka pa eh. Kung naglalaro ka ng mobile games, ikaw bigay ka pa, bitin ka pa, pag pinagsabihan ka eh, diba? Tulog na, uy! Diba? O siya, paglaro! Diba? Gagalit ka pa eh. Pero pagka kay Lord, todo bigay, wala eh. Pag sinabi ko, church ka naman! Ayoko, diba? Hindi po maganda mga kapatid. Wala pong masama sa mga bagay na ginagawa natin. Ang masama lang, hindi na natin napapriority si Lord. Mga kapatid na tutunan ko sa fitness will teach you yung focus. Kasi mahilig po ako sa tawag dito mag-exercise. Yung fitness na tutunan ko, tuturuan niya sa focus sa buhay. Okay? Kasi pag wala ka sa focus, madali kang malilito eh. Kahit sa trabaho, pag wala ka sa focus, aligaga ka. Kahit sa pag-aaral, tama, pag wala ka sa focus, iba masasagot mo sa exam. Pag wala ka sa focus, ang hirap ng alien, ba't nilagay ko? Di ba? Pag wala ka sa focus, mahirap. Sa fitness, ganoon din, that focus ka. Sa gawin mo, may program ka doon. Hindi mo pwede wala kang program. Ano? Hindi lang yan, tuturuan ka rin consistency. Okay? Sa fitness, kailangan consistent ka. Hindi mo pwede isang buwan ka lang. Marami ganun isang buwan lang eh. Kaganoran sa gym, isang buwan. Oo, marami ako nila. Ganado pa ng mga ilang linggo eh. Talagang, ano talagang, 2 hours pa sa gym eh, di ba? Isang buwan talagang active eh. Mag-2 buwan. Aba, ayos, tumukulong. 3 buwan. Then, after ng ilang buwan, wala na. Hindi na consistent. Marami akong kilala, ayaw ko na naman banggit. Kaya marami mong gano'n sa buhay, paglilingkod sa Diyos, that consistent din eh. Na-apply din siya that consistent ka, hindi lang pag okay, paglilingkod ka sa Diyos. Kahit hindi ka okay, paglilingkod ka. Kaya ako, hindi lang yan. Ano, sa fitness, matututunan mo yung happiness. Sumasaya ka eh. O, nagkakaroon masaya kong alagaan yung sarili. Amen?
Kasi nga, kung hindi nyo po aalagaan yung sarili nyo, sino mag-aalaga niyan? Kung hindi ka masaya aalagaan yung sarili mo, di ba? Mga kapatid, sa fitness, matututo kang maging masaya. Kasi pag nag-exercise ka talaga, may mga hormones na nagpapasaya talaga, nakalimutan ko rin yung banggit dun eh. Totoo yun. Okay? Ano ba? Endorphins. Basta meron yan. Okay. Okay, dopamine. May talagang nagre-release ng saya pag nag-workout ka. Yung totoo naman, sa mga nagsusumba-sumba, sumasaya sila eh. Ano, yung mga nag-exercise, masaya yun. Kasi talaga may nare-release sa katawan natin. Ang tayo naman ng doktor yun eh. Okay, ganoon din pala sa paglilingkod sa Diyos, may saya talaga. Pag naglilingkod ka sa Diyos, at hindi lang yun. Sa fitness, will teach you yung discipline. Kasi yung pag-workout, maliit na bagay lang eh. Ano, talagang pinaka-importante doon yung lifestyle mo. Yung pagtulog mo, nakakakuha ka ba ng 8 hours, kumakain ka ba ng healthy, yung mindset ba inaayos. Ganoon din po para sa paglilingkod sa Diyos. Na magandang ma-apply natin. Hindi lang yung magawa natin yung makapag-focus tayo, consistent ka, happiness, and then yung maging disiplina. Ganon din po sa paglilingkod sa Diyos. Dapat maging disiplinado tayo. Kasi pag hindi ka disiplinado, sasabihin mo, tsaka na lang ako mag-church. Pero pag disiplinado ka, kahit anong mangyari, mag-church ako. Oo, kahit bumabagyo, malungkot ka pa eh. Ano ba yan? Walang church. Mahana, gusto mo, pupunta ka rin eh. Bakit? Disiplinado ka eh. Nandun yung saya mo eh. Pagka hindi ka disiplinado, yung Bible reading mo, at prayer time mo, at yung ministry na ginagawa mo sa church, okay, sa mga nasa ministry dyan, tingin, dito. Okay, di ba, nagpo-choir ka, yung ministry mo choir, dito sa audio, usher ka, naglilinis ka ng church, ano pa ba, yung pagtuturo ng bata. Pag hindi ka disiplinado, o nagpo-post tayo ng post page, pag hindi ka disiplinado gawin yan, titigil ka dyan. Ito po, pero pag disiplinado ka, kahit anong mangyari, gagawin mo yan. Disiplinado ka eh. Kahit walang mag-utos sa'yo, ginagawa mo yung bakit? Disiplinado ka na eh. Gawin mo pala sa paglilingkod sa Diyos. Kahit walang mag-utos sa'yo, gagawin mo yun. Bakit? Priority mo si Lord eh. Nandiyan pa ba kayo? And then last, tapusin na po natin. Pag naglingkod ka sa Lord, pagka ang cause si Kristo sa buhay mo, sa paglilingkod mo sa Diyos, may promise in serving God. May pangako si Lord sa mga naglilingkod sa Kanya. Pag si Lord nangako, tinutupad niya. Kasi someday, may recognition day. Pag umarap tayo sa Diyos, recognize ni Lord lahat ng ginawa natin. Mga kapatid, recognize ni Lord lahat ng ginagawa ninyo. Sa mga kapatid ko sa Panginoon, sa mga young people, kita ni Lord lahat. Wala siyang hindi kita. Hindi ka man makita ng ibang tao yung ginagawa mo, kita ni Lord. Hindi ka man palakpakan ng iba, kita ni Lord yan. Huwag kayong mapagod, kita ni Lord lahat. Jesus loves you when you feel unloved. Jesus sees you when you feel overlooked. Jesus forgive you even when you feel unforgivable. Jesus hear your prayers when you feel unheard. Jesus know your heart when you can find the words to speak. Kita po ni Lord lahat. Sa mga naglilingkod sa Diyos, sa mga Bible students, sa mga young people, na gusto magsuko ng buhay sa Diyos, kita ni Lord lahat. Wala siyang hindi kita. Ano po? Recognize ni Lord lahat yan. Pumapalakpak si Lord sa langit. Di ba sinabi nga ng Bible sa Romans chapter 12, yung mga heroes of faith natin, chinicheer ka, tuloy ka lang, huwag ka matagod, looking up to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kapag kita ni Lord lahat, wala siyang hindi kita. Yung mga pagtulong ninyo, yung ginagawa nyo sa ministry, sa church, sa mga batang pagtuturo nyo, kita ni Lord yan. Nasa kanila yung karaan ni Lord eh. Kita ni Lord po lahat. Hindi man tayo masahuran, si Lord, bibigyan niya yung blessing na karapat-dapat sa'yo. Bakit? Kayo ba lahat ng bagay dito sa mundo, sa Diyos? Bibigyan niya po yan. Hindi lang rin po, nire-recognize ni Lord yung ating ginagawa. May rewarding day. Ano po, balang araw sa langit. Lahat ng ginawa natin sa church, sa Panginoon, sa ibang tao, may reward ni Lord yun. Tatawagin ka ni Lord. Ano? Hindi by church ang pag-reward ni Lord. Okay, hindi by group. Okay, hindi rin lalaki dito, lahat ng lalaki.
Hindi po ba lahat ng babae dito? Hindi. Isa-isa po ang reward ni Lord sa langit. Matatawagin tayo ni Lord isa-isa doon balang araw. Pagka tayo marap na sa Kanya, nawala na tayo dito sa mundo, gaganin pala tayo ni Lord sa lahat ng ginawa natin. At mga kapatid, huwag tayo tumigil maglingkod sa Diyos. Sana ang dahilan ng ginagawa natin dito dahil sa Panginoon. Wala na pong ibang dahilan. Sabi mo pagkatapos, there is no greater assurance that knowing that God promises never fail. Ano po? Ang pangako ni Lord, totoo po. Hindi po siya mapapako. Hindi po katulad ng tao. Kung lahat ng pinangako ni Lord sa atin, tuto pa rin niya po yan. Kaya mga kapatid, huwag tayo tumigil. Maglingkod sa Diyos. Huwag kayong mapagod na pupunta sa church. Tutulong sa gawain. Tuloy-tuloy lang po tayo. Amen? Kahit po lang kayo tumayo, tayo po yung mananalangin na. Ngayon, ulitin ko po yung tanong ulit. Bakit po kayo naglilingkod sa Diyos? Sana po maging paalala ulit sa atin. Bakit nga ba ako naglilingkod sa Diyos?